Breaking news mga kabayan, $2 billion hack sa Bybit, kagagawan umano ng North Korea. Paano nangyari yun? Pangalawang breaking news, Pangulong Zelensky handang bumaba sa pwesto sa isang kapalit. Ano kaya ang kapalit? Pangatlong breaking news, India may gagawin para counterin ang ginagawang pagpapalakas ng China. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kailangan ng India na panatilihin ang business relationship nito sa Beijing. Ngunit sa kabilang banda, kailangan din nitong isecure ang mga borders nito. Bukod dito, kailangan ng India na labanan ng China sa neighborhood nito. Sa effort na ito, ang BrahMos missile ay nagpe-play ng significant role. Ang BrahMos ay magkasamang dinevelop ng India at Russia, kung saan ipinoprovide naman ito ng Delhi sa mga adversaries ng China. Ang Pilipinas, isang neighbor ng China, ay bumili ng BrahMos missile system mula sa India noong 2024, kung saan idineploy ito sa South China Sea. Ayon sa mga ulat, ang Indonesia ay naghahanda na ngayon para makapag-prepare ng isang kasunduan sa India upang bumili ng BrahMos. Ang China ay naging isang banta rin para sa Indonesia sa South China Sea. Kung matutuloy ang kasunduan, ito na ang magiging pangalawang bansa na bibili ng BrahMos. Bukod sa Indonesia, aktibong nakikipag-ayos ang Vietnam para sa isang BrahMos deal sa India at ipinakita din ng Malaysia ang interes nito sa BrahMos missile. Ang Indonesia, Pilipinas, Vietnam at Malaysia ay nakikipaglaban sa China para sa kanilang bahagi sa South China Sea. Inaangkin ng China ang buong South China Sea bilang kanilang teritoryo. Samantala, ang mga bansang nabanggit ay gusto ring makamit ang kanilang karapatan. Mayroong malalim na alitan sa pagitan ng mga bansang ito kontra sa China. Kaya't ang mga bansang ito ay nagsisikap na magkaroon ng armas na magbibigay sa kanila ng seguridad laban sa China. Ang BrahMos ay angkop para sa layuning ito. Ang BrahMos missile kasi ay maaaring ilunsad mula sa mga submarine, barko, fighter jets o mga ground vehicles. Kaya't ang missile na ito ay maaaring magdulot ng malaking panganib sa China. Samantala, sa iba pang mga balita, pinangangambahan na magsasagawa ang mga cybercriminal mula sa North Korea ng pinaka-worst na panghahak sa kasaysayan matapos madiskubre ang isang $1.19 billion na crypto heist. Nakuha ng mga hacker ang kontrol sa isang Ethereum wallet at tinangay ang lahat ng nilalaman nito sa isang nakakagulat na pagnanakaw. Kinumpirma ng Dubai-based na Bybit Exchange ang record-breaking na crypto theft. Nakapasok ang mga hackers sa wallet at inilipat ang mga nilalaman nito sa isang hindi kilalang address. Inakusahan ngayon ng blockchain analytics firm na Arkham Intelligence ang North Korean na Lazarus Group na sinasabing siyang nasa likod ng hacking. Ipinost ng kumpanya sa social media na isa sa kanilang mga pinagkakatiwalaang online investigator ang nagbigay sa kanila ng tiyak na ebidensya na ang mga umaatake ay nagmula sa kilalang North Korean hacker group. Sa kabila ng mga pahayag ng Arkham, hindi pa nakukumpirma ang mga salarin. Ibinahagi ng CEO ng Bybit na si Benjo ang isang pahayag sa X matapos maganap ang costly incident. Ayon sa kanya, solvent pa din ang Bybit kahit na hindi maibalik ang nawawalang pera. Ang lahat ng asset ng mga kliyente ay one-to-one backed kaya't makocover namin ang nawala. Inilarawan ng CEO ang krimeng ito bilang worst hack in history. Sinabi ni Joe na ang kanyang kumpanya ay nakatanggap ng higit sa 350,000 withdrawal requests matapos maganap ang insidente. At lahat ng withdrawals ay na-processed. Idinagdag ng Bybit na iniulat nila ang krimen sa mga otoridad at nagsabi na mabilis at malawakan nilang tinatrabaho ito upang matukoy ang mga kriminal. Idinagdag pa ng kumpanya na sa kabutihang palad, mabilis at malawakan kaming nakipagtulungan sa mga on-chain analytics providers upang matukoy at paghiwalayin ang mga address na sangkot. Sa iba pang mga balita,
Sinabi ni Volodymyr Zelensky na handa siyang isuko ang kanyang pagkapangulo kapalit ng kapayapaan bago ang ikatlong anibersaryo ng full-scale invasion ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Zelensky, kung kailangan ninyo akong umalis sa pwesto, handa akong gawin iyon. At maaari ko ring ipalit ito sa pagiging miyembro ng NATO para sa Ukraine. Ang kanyang mga pahayag ay nangyari matapos tawagin ni US President Donald Trump si Zelensky noong linggong iyon bilang isang dictator without elections. Tumugon naman dito si Zelensky at sinabing, "Hindi ako nasaktan sa komento, ngunit ang isang totoong diktador ay maaaring masaktan dito." Sinabi ni Zelensky na siya ay kasalukuyang nakafocus sa security ng Ukraine at hindi ito ang kanyang pangarap na manatiling presidente ng isang dekada. Ang batas sa Ukraine ay nagbabawal ng halalan sa panahon ng martial law na ipinatupad mula noong maganap ang pagsalakay ng Russia noong February ng 2022. Sa Lunes, inaasahang dadalaw ang mga European Union at world leaders sa Kyiv upang ipakita ang kanilang suporta para sa Ukraine at talakayin ang mga security guarantees. Kasama sa mga inaasahang dadalo sa pulong ay sina Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, European Council President Antonio Costa at European Commission President Ursula von der Leyen. Sinabi ni Zelensky na ang paksa ng pagsali ng Ukraine sa NATO ay nasa agenda ng meeting, ngunit hindi niya alam kung paano matatapos ang mga talakayan. Inaasahan niyang magiging isang turning point ang meeting na ito. Sa iba pang mga balita, naalala mo ba nung akala ng Russia na isang superpower sila? Big army, big economy, big talk. Pinagbantaan nila ang mga kapitbahay nila, ibinenta ang gas sa Europa na parang isang drug dealer at kumikilos na parang sila ang namamahala sa mundo. Pagkatapos ay sinalakay ni Putin ang Ukraine. Ngayon, ang Russia ay tinatapakan sa bawat front. The military is in shambles, the economy is collapsing, at si Putin mula sa isang strongman na ngayon ay isang desperadong old man, nagmamakaawa para sa mga sandata mula sa North Korea. This is the worst time to be Russia, ever. At ang best part, lumalala lang ito. Kaya't i-breakdown natin kung paano naging isang total embarrassment ang Russia mula sa isang global tough guy. At saan pa magsisimula kundi sa kanilang militar, dahil doon ang pag-collapse ay pinakamahirap. Ang Russia ay nagsuffer ng heavy personnel and equipment losses since the very beginning of the invasion. Iyon ay lumang balita na. Ang bago ay ang November 2024 ay lumampas pa sa pessimistic expectations. Sa loob lamang ng 30 days, ang Russia ay nagsuffer ng halos 46,000 casualties. Iyon ay higit sa 3 entire motorized rifle divisions na napuksa sa battlefield. Ang carnage ay umabot sa peak with a devastating new record, 2,030 soldiers lost in a single day. Isang horrifying milestone na nagpapakita kung gaano ka-disastrous ang sitwasyon. Ang total personnel loss, isang jaw-dropping 758,750 mula nang magsimula ang invasion, a number that climbs daily. At hindi lang ang mga katawan ang nagpipiling up. Noong November, winasak din ng mga Ukrainian forces ang 307 tanks, 899 armored vehicles at 884 artillery pieces. Iyon ay mahigit sa $3 billion worth of equipment na nawala sa loob lamang ng isang buwan. Para sa isang militar na minsang itinuturing na pangalawa lamang sa US, ang ganitong scale ng destruction ay higit pa sa isang setback. Ito ay isang full-blown collapse. At mas magiging worse ang mga bagay mula rito. Bakit? Dahil ngayon ay maaari ring makuha ng Ukraine ang mga military installations sa loob ng teritoryo ng Russia. Sa loob ng mahigit 2 taon, ang Kiev ay constrained by US policies na naglilimit sa paggamit ng karamihan sa mga advanced weapons nito sa loob ng Ukraine's borders. Ngunit nagbago ang lahat noong November 17. Pinahintulutan ni former President Joe Biden ang paggamit ng mga long-range ATACMS missiles na ibinigay ng US upang itarget ang mga military asset ng Russia, kabilang ang mga troop concentrations, supply depots, and logistics hubs.
At hindi lamang sa mga nasakop na teritoryo ng Ukraine, kundi across the Russian border mismo. At ang Ukraine ay hindi lamang naiwan with the 190-mile range missiles from the US. Sumali rin ang UK at France sa labanan. Pinapayagan ng Ukraine na i-target ang Russian soil with the Storm Shadow and Scalp missiles na may 155-mile range. Ang mga permissions na ito ay walang iba kundi isang game changer. Matagal nang adamant ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na ang tanging paraan para manalo ang Ukraine laban sa Russia ay sa pamamagitan ng pagdadala ng labanan beyond its borders. Ang parehong opinyon ay echoed by the likes of Mette Frederiksen, Denmark's Prime Minister, na nagsabi na hindi mananalo ang Ukraine kung ang isang kamay ay nasa likod nila. With both hands now free, Ukraine is making every hit count. At ang Russia, ang bansa ay exposed na ngayon sa mismong digmaan na kanilang pinasimulan, wala ng pagtatago ng katotohanan sa kanilang mga citizens. Ang mga long-range missile strikes na inilunsad ng Ukraine sa teritoryo ng Russia ay nagdulot na ng malaking pinsala na nag-target sa mga crucial military assets na sumusuporta sa mga operasyon ng Russia sa Ukraine at sa ibang lugar. Ang mga pag-atake na ito ay hindi lamang sumira sa mga key infrastructure, kundi nagdulot din ng heavy losses on Russian personnel and resources na ginagawang mas mahirap para sa Moscow na mapanatili ang military momentum nito. Isa sa mga significant strikes ay naganap sa region ng Bryansk, kung saan unang ginamit ng Ukraine ang mga Atacms missiles na ibinigay ng US. Ang mga missiles na ito ay nag-target sa isang weapons depot near Karachev, around 62 miles from the Ukrainian border, na nag-trigger ng 12 secondary explosions. Ang pag-atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga Russia's ammunition reserves na mahalaga para sa patuloy nitong mga operasyon. Bilang karagdagan sa targeting weaponry, nakatuon din ang Ukraine sa mga Russian gas reserves and energy infrastructure na mahalaga para sa katatagan ng militar at ekonomiya ng bansa. By hitting these critical assets, binabawasan ng Ukraine ang kakayahan ng Russia na magbigay ng fuel and energy sa mga puwersa nito na nagpapahina sa logistical chains nito. Gayunpaman, ang destruction ay hindi limited sa infrastructure. Ang Ukrainian strikes ay nagtanggal din ng significant numbers of troops na nakastationed sa Russia. At hindi lamang mga Russian troops, North Korean troops din. Ang isang targeted attack sa isang command center ng Russia sa region ng Kursk ay naiulat na pumatay ng hindi bababa sa 18 Russian soldiers and wounded 33 others, including high-ranking officers from the southern and eastern military districts. Kabilang sa mga namatay ay si Lieutenant General Valery Solodchak, isang key figure sa Russia's aggressive military campaigns, na ang alleged loss ay kumakatawan sa isang major blow sa Russia's leadership structure. Isang North Korean Colonel General ang naiulat ding nasugatan, kasama ang additional 500 troops na napatay. Sa mga pag-ataking ito, ginawa ng Ukraine na malinaw ang isang bagay: walang ligtas sa Russia, no one and no place. Ang alleged death of the North Korean soldiers ay malamang na magkakaroon ng malaking epekto sa fragile ng relasyon ng Russia-North Korea. Maniwala ka man o hindi, ang ever so proud na si President Vladimir Putin na minsan ay nag-imagine ng isang mundo kung saan ang kanyang Russia ay nakatayo ng matatag against the West, ay natagpuan na ngayon ang kanyang sarili na desperadong kumapit sa suporta ng isang pariah state. Ang North Korea na may brutal regime and international isolation ay hindi ang uri ng alay na inaasahan ng isang tao sa malaking geopolitical chessboard. Gayunpaman, sa kanyang pursuit sa victory sa Ukraine, humingi ng tulong si Putin kay Kim Jong-un na nagmamarka ng isang malinaw na low point for Russian diplomacy. Ngunit huwag magkamali, hindi ito isang partnership na itinayo sa mutual prosperity or shared global ideals. Ito ay ipinanganak mula sa sheer necessity. Ang Russia, desperado para sa mga military supplies upang ipagpatuloy ang war effort nito, ay naging isa sa mga most sanctioned and economically crippled nations on earth.
Ang North Korea naman ay sabik na palakasin ang posisyon nito bilang isang key global player, hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sandata at ammunition, kundi sa pamamagitan ng pagpapatatag ng band nito sa isang nuclear power tulad ng Russia. Upang maunawaan ang full extent ng troublesome relationship na ito, dapat nating tingnan kung ano ang dala ng North Korea. Habang ang bansa ay infamous sa nuclear missile development nito, ito rin ay isang military powerhouse in terms of sheer numbers. With an army of 1.3 million active personnel, ang involvement ng North Korea sa digmaan sa Ukraine ay hindi kailanman magiging symbolic lamang. Iyon ang dahilan kung bakit ang ulat noong October 2024 na nagmumungkahi na nagpadala ang North Korea ng mga troops sa Russia ay hindi gaanong nakakagulat. Ayon sa various sources, hindi bababa sa 10,000 North Korean soldiers ang naglakbay ng libu-libong milya from Russia's Far East to the Kursk region, kung saan inaasahan silang mag-provide ng crucial combat support. Ang mga puwersang ito ay primarily deployed upang palakasin ang Russian military's faltering manpower dahil hindi kayang bayaran ng bansa ang isa pang mass mobilization. Bagaman sa totoo lang, iyon lang ang dala ng North Korean troops, mga numbers. Kulang sila sa real-world combat experience, training, and equipment to make any real difference. Ang kanilang deployment sa Russia ay nagpapakita lamang kung gaano kalayo ang pagbagsak ng once mighty Russia. Gayunpaman, habang ang mga North Korean troops ay pangunahing ipinadala sa Russia upang mamatay, iba ang kwento ng mga North Korean weapons. Ang country's arms exports ay naging isang lifeline para sa Russia na ang mga stockpiles ay halos depleted by the war. Ang mga ulat ng South Korean intelligence ay nagmumungkahi na ang country's northern neighbor ay naghatid ng higit sa 13,000 shipping containers na full of ammunition, artillery rounds, anti-tank rockets, and KN-23 short-range ballistic missiles sa Russia mula noong August 2023. Ang North Korea's expertise, lalo na sa missile technology, ay ginamit din na may mga technician na ipinadala sa Russia upang masuri ang performance ng mga weapons at ayusin ang kanilang effectiveness against Western air defense systems. Ang tulong ng North Korea ay walang duda na nakatulong upang mapanatili ang pag-ikot ng Russian war machine dahil ang Russia's defense industry ay hindi kayang panatilihin ang mga losses. At tandaan, pinag-uusapan natin ang military-industrial complex na ngayon ang nag-iisang driver ng ekonomiya ng Russia. Inaasahan na sa 2025, ang Russia ay gagastos ng humigit kumulang 40% ng total federal budget on defense. Ganyang kalakas ang pag-asa ng Russia ngayon sa militar nito upang makasurvive economically. Habang ang output ng military-industrial ay maaaring mag-paint ng isang picture of strength, ang katotohanan ay mas bleaker. Ang ekonomiya ng Russia ay patuloy na nasa severe decline at ang heavy reliance sa paggastos sa depensa ay isang band-aid solution lamang. Noong 2024, ang Russia ay nahaharap sa isang projected inflation rate of 10% habang ang mga interest rates ay umabot sa isang staggering 21% sa isang failed attempt upang umunlad ang ekonomiya. Ang mga rising interest rates na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga businesses and ordinary Russians. Ang mga businesses ay nahihirapan under the weight of debt at ang paggastos ng consumer ay humihina. Ang mga pagtitipid sa cash ng mga ordinary Russians ay bumagsak sa pinakamababa to an all-time low of 15.9 trillion rubles o $151.5 billion at marami ang nahihirapang mabuhay. Ang halaga ng mga everyday goods ay tumataas ng husto na may mga pangunahing pangangailangan tulad ng patatas na nagkakaroon ng significant price hikes. Ang halaga ng butter ay tumaas ng halos 30%. Ang value ng ruble ay nag-plunge din ng higit sa 25% against the dollar since the summer of 2024 na ang exchange rate ay nasa around 100 rubles per dollar. Ang sharp depreciation na ito ay magpapalala sa country's economic challenges habang ang mga import ay nagiging sobrang mahal at ang inflation ay out of control.
To make matters worse, naubos ng Russian government ang mga national funds nito na minsan ay pinatataas ng energy exports. Ang mga sanctions, particularly from the US, ay nag-crippled sa financial sector. Ang latest round of sanctions ay nag-target sa mga key institutions like Gazprom Bank na humahawak ng mga critical energy payments na lumilikha ng isang massive shortage in foreign currency.